po sa ating lahat, mga sir, mga ma'am. Pag-uusapan natin ngayon yung mga nare-receive po nating SARO para po dun sa second tranche salary adjustment, yung na-receive po nating PS requirements, at yung RLIP naman na government share natin. Marami pa rin sa atin yung nalilito kung paano i-record sa BMS yung SARO natin. Like yung Special Purpose Fund, yung SARO. Siguro naman yung mga natatanggap nyo ngayon ay Special Purpose Fund, yung tinatawag natin na MPBF, Miscellaneous Personnel Benefits Fund. Last year, nag-discuss ako about yung recording natin ng unprogram. Pareho lang po yung recording natin. Pero nalilito pa rin yung iba. Kaya dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung step by step para sigurado yung recording natin. Para hindi tayo iba-iba yung mga entries dun sa ating registry. Kaya dapat panoorin po ninyo itong video na to. Baka kasi yung iba sa inyo, iba po yung recording na ginagawa. Okay, yan ay depende dun sa SARO na natanggap po ninyo. Kaya dapat i-analyze natin yung SARO natin na natanggap. Baka mamaya kasi medyo kakaiba yung natanggap ninyong SARO na hindi pareho dito sa i-discuss ko. Meron akong dalawang SARO dito na example ko. Ito ay SARO ng Central Office, pero pareho lang naman tayo. Nagkakaiba lang tayo dun sa operating units natin at dun sa PAP. Yan, tingnan natin ngayon yung SARO. Ito yung sample SARO na nanggaling siyempre dun sa DBM, yung sa dinownload sa ADRS, di ba? Ito, Central Office yung example kong gamit. Ang purpose nitong SARO na to ay yung second tranche salary adjustment. Then, ano ba yung una nating tinitingnan? Siyempre, yung pag dinownload ninyo, titingnan ninyo yung operating unit. Ito, baka mamaya iba yung nakalagay dito sa operating unit. Ito yung sample ko. Pang central office yan. Sa inyo, siyempre, kung school yan, halimbawa, Bangbang National High School, tapos, yung information niyan hanggang dito sa baba, dapat iba rin. Ito kasi General Management Supervision, nasa GMS or GAS, Administration Support. Yun yung ina-analyze natin, di ba? Ang tinitingnan natin ngayon, i-check ninyo dito sa funding source, dito, kung ano yung nakalagay. Di ba nakalagay dito, Miscellaneous Personnel Benefits Fund. Yan yung tinitingnan natin. Pag MPBF yan, kikita naman natin dito, 101406. Di ba yung nakalagay dito? 101406. Ibig sabihin, MPBF. Ngayon, paano natin i-record sa BMS yan? Ang gagawin nating sample ay sa school. Although yung SARO ko ay Central Office, syempre dapat nakapangalan dito yung name of implementing unit na school. Para malinaw lang ha. Wala kasi akong sample nung hindi ako nakahingi nung releases ninyo. Tapos dito, sigurado, pag implementing unit secondary school yan, nakalagay dito yung operation of schools, junior high school. Di ba? Ganun yan, junior high school. Iba yung PAP ninyo sa school level. Iba rin sa division, pwedeng sa division, multiple line item, PAP. Merong GMS, may learner support program, or curricular, kasi may mga PS yun. Yun yung ina-analyze natin, di ba? Sample muna natin, MPBF.
Sa BMS, mayroon naman akong Excel file dito. Pag tinatranslate na natin sa BMS, ito, nagkuhan lang ako ng Excel. Ito yung list ng PAP na makikita natin sa BMS dito. Yan, punta ako sa BMS ha. Login ako. O dito yon, nakikita yung listahan na yan. Yung nasa Excel. Pinapakita ko may PPA code, description, current continuing, UACS, appropriation type kung regular, automatic, special purpose fund, nakikita dito. Okay. Yun yung nandito sa Excel. Ito yon. PPA natin, may pattern dito. Description, UACS code, di ba? Appropriation type, kung current or continuing. Parang ganyan lang yung nakikita natin sa BMS. Kung secondary school to, yung SARO, pagpalagay natin na Operation of School, Junior High School. Yan nandito. Ito kasi Central Office, MPBF. Pag tinignan ko sa Excel, hindi ko lang alam kung nandito. Ito pala, PPA 700. PPA 700 to. Yan, yung pang Central Office, MPBF. Yan o. Pag Regional Office, PPA 701. Pag MPBF po Pag Division, PPA 702. Yun yung recording natin. Sa case ngayon ng sample ko, junior high school, ito yun, junior high school. Yan, marami nagtatanong dito eh. Yan, naiintindihan ko naman dahil marami po tayong bagong user ng BMS, mga bagong assign na finance staff sa school level. Yan, MPBF yun. 771, ito ang ating ilalagay sa BMS, PPA, yan, 771. Yan, kulayan ko lang. Halimbawa, ito ay junior high school. Ayan, Operation of Schools. Ito yun. Itong sample kong SARO. Pupunta ako sa BMS, isi-set up ko yung SARO. Ano ba yung procedure natin pag magse-set up na tayo sa BMS? Diba, ina-analyze natin yung SARO. Bangbang National High School, halimbawa to. May Maropa, Division of Marinduque. Tapos, Operation of Schools, Junior High School, yung sample natin. Pupunta ako ngayon sa BMS, set up ko yung MPBF, kasi MPBF. Hindi nyo pwedeng ilagay dito yon. Junior high school din to, pero regular kasi to. Agency specific. Yan 101, 101, no? Diba? 101, 101 siya. Kaya hindi pwede dito. Ang gagawin natin, mag-a-add PAP tayo. Add new PAP. O kaya, add new PAP. Pwede nyo i-search dito, punta kayo sa PPA 771, or pwede nyo rin i-type directly dito. PPA 771. Yan, nandun kagad siya. Yan, makikita nyo, PPA 771. Yan, junior high school. Current, special purpose fund. Dito, di ba? Special purpose fund, UACS code niya. Tapos ito yung description, junior high school. Tapos may MPBF tayo na prefix para madali nating ma-identify. Tapos PPA 771. Click lang PPA 771. Mayroon na. May sample na to. May sample na. Ayaw na. Hanapin ko na yung 771. May sample na pala. Ayun. Ito na pala yung sample. Base po dun sa binigay ko sa inyong BMS, yung binigay kong, yung na-share ko,
Meron na pala akong nilagay doon na naka-reserve. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay nyo lang yung SARO number. Bawa, nakalagay doon kasi region ano yan. Sample ko yung Marinduque kasi yon. May Maropa. RO 4B 25 123 1245, parang ganyan lang. Tapos yung date, for example, February 27. Bawa, 1,000,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. February 27. Yan, okay yan. Tapos nalagay dito, PS requirements. Kung ano yung purpose ng SARO. Parang ganito, nakalagay naman sa SARO. Pwede yung kopyahin yan. Funding requirements. Yan, for the second tranche salary adjustment. O, parang ganon. For second tranche. Ganito na lang. Second tranche salary adjustment. Ganyan lang yung purpose. Then, syempre, dito, isi-select natin. Nakaselect na rin naman yan eh. Nakasaro yan. Nakasaro. Hindi siya GA, Saro siya. Yan naman, yung sample ko pala, meron na rito. Ganun lang ginawa ninyo. Seset nyo lang yung SARO number kasi meron na nga naka-reserve. Tapos, date ng SARO, amount. Saka yan, palakihin ko lang. Para ikita nyo kaagad yan. Yan, SARO number, date, amount. Yan, ganun lang. Tapos purpose. Close ko na. Close ko na to. Okay. Then, after nun, may setup natin sa module 1. Skip ko lang to. Pupunta na tayo sa module 2 para i-record po yun sa registry. Di ba pag click natin ng module 2, may selection ulit kayo rito. Alin ba isi-select natin dito? SARO yung natanggap natin, kaya dito tayo sa SARO na button. Okay, kiklik natin ngayon itong SARO. Tapos makikita natin yung form na to. Mamimili pa rin tayo kung anong SARO yon, anong funding source ng SARO. Meron tayong selection na agency specific. Guided tayo dito sa funding source code 101, 101, 102, 101, continuing. Mayroon nakalagay dito special purpose fund 101,406 yung PBF, 101,406 PGF. Guided na tayo, di ba? Unprogram. Then dito automatic, kung automatic yung SARO or kung adjustment, other adjustment. Ang isi-select natin siyempre itong button na to. Yan, special purpose fund. Yan, pagka-select natin yan, dito sa taas mababasa nyo raw data entry special purpose fund SARO in PBF, PGF, unprogram, SARO, modification SARO, or yung DBM circular annex. Pero yung form na to, ginagamit din itong form na to pag prepare ng APSA and MAF kasi adjustment column yun. Okay? Ang gagawin natin dito, add new record. Sa transaction, makikita na natin. Yung iba nakukonfuse siguro dahil nakalagay adjustment, posting of MAF, withdrawal, adjustment, allotment, MAF, APSA. Okay lang po yun. Importante dito may nakalagay tayo sa taas dito. Ayan, may nakalagay naman dito sa taas na raw data entry. Okay, ito ang isi-select natin. Ayan, pagka-click nun, lagay natin yung date.
February 27, yung date receive natin. Tapos dito, Bangbang National High School. Yan. Tapos dito sa source, Saro, 2025. Nasang amount niya, 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 million. Tapos dito, lagay natin yung purpose. Ayan, funding requirements for second tranche salary adjustment. Ayan, parang per EO number 64. Ayan, kung series of ano yan. Ganyan na lang. Tapos dito sa baba, siselect natin yung dito pala, no need na, no? Iba kasi naglalagay dito ng signatory. Pag allotment yung pinag-uusapan natin, hindi nyo na kailangan maglagay dito ng pangalan. Pang obligation lang part na yan. Yan, dito select natin. Hanapin natin yung SPF. Ito, SPF PPA 771. Yan, ito. SPF, di ba? O MPBF. Nakalagay dito. MPBF. Tapos, Special Purpose Fund. O, malinaw naman, di ba? May mga guide tayo na mga information. Yun yung isi-select natin. Tapos, Saro, ito yung sinulat kong Saro, PPA 771. Hanapin mo lang yung PPA 771 dito. Ayan o, ito na. Nakalagay din yung purpose. Saro number. Okay. Tapos yung object code. Yan, nabanggit ko sa inyo, yung object code, pwede nyong ma-confirm yan sa URS. May access naman tayong lahat sa URS. Pwede nyo i-validate doon kung ano po yung object code. Para alam niyo. Pwede kasing iba-iba yung pagkagawa ng DBM analyst. Merong gumawa na nilagay lang lahat yung amount sa basic salary. Yung iba naman, nilagay po dun sa lump sum for compensation adjustment. Depende po dun sa sa pagka-prepare po ng SARO ninyo. Yung iba naman, yung iba po kasing, para i-explain ko lang po yung object code. Yung ibang DBM po, alam nyo ba, pag nag-prepare ng SARO, meron po nakalagay dito sa notes, naka-breakdown po dito yung halimbawa, yung amount na yan, ito, may breakdown dito sa notes na, halimbawa, basic salary, halimbawa, 15 million, uniform, ganyan, etc. Kung ano man po yung, yung bonus, kung ano man yung breakdown na nilagay po ng DBM analyst. Pag merong ganun po yung inyong SARO, yung ibang region po kasi ganun, yung mga hinihingan ko ng sample. May breakdown na talaga. Most likely, siyempre, kung ganun yung breakdown niya dito, ganun din yung nasa URS dapat. Pero, kung majority sa inyo ay wala pong nakalagay na by object dito, ang ina-advise ko nga, di ba, nagsabi na ako, nag-post ako dun sa group natin na i-check nyo po dun sa, sa URS. I-validate ninyo kung ano po yung breakdown nitong object ng PS natin or salary adjustment. Kasi pwedeng ang mangyari po kasi dyan, naka-lump sum for compensation adjustment kasi pwede naman talaga doon kasi sa salary adjustment natin yon. Or pwedeng naka-basic salary lang. Nilagay lang ni DBM analyst sa isang object, basic salary. Yun yung sinasabi ko. I-verify ninyo sa URS para sigurado kayo. Para pareho na po yung recording natin. Pareho sa URS at dun sa BMS natin. Yun po Pero for purposes nung sample ko ngayon dito sa video na to, ang gagamitin ko pong object ay yung ipalakihin ko lang po hanapin ko yung lump sum for compensation adjustment.
Hindi ko po sinasabi na lahat ganito, object ha, pinaliwanag ko na. Kasi yung iba minsan paulit-ulit pa ng tanong. Ano po ang gagamiting object? Basic salary ba? Lump sum for compensation adjustment ba? I-breakdown ko na ba? Yun nga po ay depende kung yung SARO ninyo may breakdown na. Tapos i-verify nyo sa URS kung ano talaga yung nilagay ng DBM analyst doon. O sino man yung naglalagay doon na in charge sa DBM para ma-verify ninyo yung breakdown. Pero kung ganito ang nakalagay, salary for compensation adjustment, di ito po ang gamitin ninyo. Yan, ganun lang kasimple yun. O, ilalagay ninyo ngayon yung amount dito. Magkano ba yung amount na yun? Diba, 1 million siya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, nandito po tayo sa adjustment column. Adjustments, SPF, and program modification withdrawal. Yan. Tapos yung responsibility center, school na lang yan. Yan, school. Yan, okay na yan. Ganyan lang yung ating posting. Wala na kayong dapat ilagay pang iba dyan. Kompleto na yan. Marami yan na by object kung may breakdown na po talaga ng by object yung inyong SARO. Yan, basic salary, halimbawa kung mayroong clothing, may breakdown ng pag-ibig, PhilHealth, depende yon sa ano. Kung wala naman, pwedeng basic salary lang talaga nilagay or compensation adjustment. O di ba, paulit-ulit ako pag hindi pa naintindihan. Yan. Okay, malinaw. Ganyan ang ating posting dito. Ayan, ganyan na. Okay na yan, yung encoding natin na yan. Nasa adjustment column. O ngayon, i-verify natin ngayon doon sa reports. Kung tama ba yung positioning doon sa reports. Nung ating mga figures doon sa FAR 1, FAR 1A, generate tayo ng reports. January 1 to February 28. Tingnan natin dun sa FAR 1. Palakihin lang natin. Yan, ito yung regular. Ito yung MPBF. Yan, MPBF, di ba? O, nasa adjustment column yung 1 million. Ba, adjustment column. Tapos nasa adjustment column din ng appropriation. Tapos adjusted appropriation. O, dito naman adjusted allotment 1 million din. Okay, malinaw wala po sa allotment received. Basta special purpose fund. Ito MPBF, yan, special purpose fund yan, 1 million. Kasi dito, yung agency specific to, yung regular. Yung GAAW, yung 10 million niya. Ito yung special purpose fund, 1 million. O, ganyan po yung kalalabasan sa reports natin. Yan, malinaw po yan nasa under appropriation, nasa adjustment column. Yan, malinaw po Tapos sa allotment, nasa adjustment column. Para kang nag-APSA. Ang posting nasa adjustment column. Okay. Ngayon naman, kasi dalawa yung SARO na natanggap natin. Meron pang RLIP, yung Retirement and Life Insurance Premium natin na for government share. Nalilito rin yung iba doon kung paano i-record. Yung iba kasi nire-record din sa adjustment. Yan, hindi po. Kung sinusunod nyo lang yung BMS, tinuturo na sa inyo kung saan kayo pupunta, di ba? Ito naman tayo sa isang SARO. O, di ba? Dalawa tong SARO ko, MPBF at saka yung RLIP naman. Yan, ito RLIP. Nakalagay dito RLIP, di ba? Automatic appropriation yan. Automatic. Tapos nakalagay dito 104
102. Dito 104, 102. Nakalagay dito to cover retirement and life insurance premium for the second tranche salary adjustment. Sample ulit natin, halimbawa operation of schools yan. Lagay natin dyan yung operation of schools. Junior high school. Kasi yung Bangbang National High School ang sample natin. Ito kasing sample ko nga ay pang central office. Okay? Siyempre may number yan sa baba. Iba yung numbering ng central office, BMBF. Sa inyo ay RO4B. Das, ganun. Okay, pag RLIP, paano naman nire-record yung RLIP ng junior high school? Junior high school yung sample natin. Balikan natin sa Excel. RLIP naman. Dalawa yung SARO ko. Kailangan ko i-record yung RLIP ng junior high school. Di ba yung RLIP natin sa junior high school ito? Yan, di ba? Ito, RLIP. Yan, junior high school. PPA 352. Doon nyo i-record yan kasi yung nakalagay sa SARO, junior high school, tapos RLIP, automatic. Di PPA 352 tayo. Di ba doon sa PPA 352 meron ka ng GARO? Yun, doon mo idadagdag yung SARO na yon na RLIP. Madadagdagan yung allotment niya. Isang GARO, isang SARO. Yan, doon sa mga lecture na ginagawa ko, di ba? Pag nagle-lecture ako, sabi ko yung PPA, nanay. Yung mga allotment, releases, anak. Pwedeng yung nanay, pwedeng may isang anak. Or pwede rin yung nanay, merong dalawa or tatlong anak o more than pa. Yun yung mga allotment. May GAO, GARO. Ito naman sa case natin sa RLIP, may GARO at saka SARO. Okay, ngayon, paano natin re-record sa BMS? Ay, PPA 352 pala yung RLIP ko. Punta na tayo sa BMS. Punta siyempre tayo sa PAP module. Puntahan natin yung yung PPA 352. Hindi kayo dito magsiselect. Kasi meron na yan. Dito kayo magna-navigate. May navigator button dito. Ang tawag dito ay parang yun, navigator button. O kaya dito, sa records. May next. Ito yung malaki. Kaya hindi ka na mahirapang mag-select pa. Next, PPA 351. Continuing yan. Nakalagay dito. Next. Yan, PPA 352. Record 3 of 8. Nakalagay dito, PPA 352, yan, di ba? Ito, malaki rito. Nakalagay dyan, 104, 102. Yan, palakihan ko lang, Yan, PPA 352, 104, 102, dito. Tapos nakalagay, automatic appropriation. RLIP, Junior High School. Okay, ngayon dito tayo mag-a-add nung SARO. Kasi dito natin ilalagay yon. Paano natin ilalagay? Kiklik natin yung add allotment button muna. Add allotment button. Yan SARO natin Add allotment. Huwag niyong kakalimutan to Kailangan maklik niyo yung add allotment button. Ngayon, di ba, nagkaroon na ng another line. May another line pa rito. Dito kayo magta-type. Pwedeng ang ilagay ninyo SARO RLIP -001. Parang ganyan. Or, pwede rin kung SARO -002, 003. Depende. Pero dahil RLIP yan, para hindi na tayo mahirapan magbigay ng internal code, descriptive yung binibigay nating internal code para madali natin ma-identify na yung SARO na yan ay RLIP. Mayroon na raw. May naka-reserve na yung SARO RLIP 001. Siguro nilagay ko na rin doon. Kaya papalitan natin kasi already been entered. Na-reserve ko na pala. Siyempre, ang kasunod ng 1, gagawin nating 2.
Yan. Tapos, dito na tayo. Bawa, RO4B-25-000 14344. O, ganyan. O, kung ano yung number na nakalagay sa saro. Yan ang paborito ko lang 144.4. Baka kasi ang paborito nyo ay 224. Di ba? Pero nauna kasing sumikat yung 14344. Okay. Ang date syempre, February 27 din halimbawa, ninyo na-receive. Halimbawa, meron kayong natanggap na RLIP kasi pagpalagay natin, 100,000. Sample lang to Baka masyadong naman yung inyong exact imagination. Siyempre, automatic dito. Tapos dito, huwag kayong magkakamali dito. Kailangan dito SARO. Ayan, SARO. Okay, tapos dito lagay natin RLIP requirements for the second tranche salary adjustment. Parang ganun lang. Kung tinatamad kayo, lagay nyo lang second tranche RLIP. Kung tinatamad kayo mag-type, yan. Okay na. Ang next step, ipopost natin yan sa registry. Pupunta tayo sa registry. Close ko na po ito. Punta tayo dito sa registry. Ngayon, nandito ulit tayo sa selection na to. Ano yung isi-select natin? SARO pa rin yung pinag-uusapan natin. Kaya dito tayo sa SARO. Special Allotment Release Order. Okay, nandito ulit tayo sa selection form nito ng SARO funding source. RLIP, yung pinag-uusapan natin, automatic. Dito tayo pupunta sa automatic appropriation, 104, 102. Di ba guided na kayo Tinuturo na sa inyo kung saan kayo pupunta. Depende dun sa SARO na i-record ninyo. Lahat ng klase ng SARO na typical, yung basic SARO na natatanggap natin, yearly, nandito na. Exemption lang yung mga iba't pa talaga. Pero ito na yung yearly halos na natatanggap natin. Yan, 101, 101, 102, 101, 101, 406, 101, 407. Kung may unprogram, 105, 462, 463. Depende sa naging kalabasan do sa GAA na unprogram. Automatic, 104, 102. Okay, click tayo ng automatic. Dito kasi guided na nga kayo. Dapat knowledgeable lang tayo. Ibig sabihin knowledgeable, alam natin yung mga funding source code. Yung mga terminologies natin, agency specific, special purpose fund, automatic, yun lang naman. Ang program, yung mga sa funding sources natin pagdating sa mga allotment. Click natin automatic. Ito automatic tayo. Okay, ngayon, popost natin. Nandito ulit tayo sa, pag binasa nyo yung sa form, raw data entry, GAAW, GARO, RLIP, SARO for agency specific, and RLIP automatic. Ibig sabihin, tama yung napunta natin or unobligated continuing allotment. Kiklik lang natin yung add new record button. Click add new record para lumitaw dito yung transaction. Add new record. Ayan, ito na yung transaction. Ang siselect lang natin dito, di ba? Allotment. Posting of allotment. GAAW, SARO, GARO. Ayan, di ba? Magkakasama kasi sila. Okay, click lang siya. Tapos, date 2/27. Bangbang National High School. SARO, RLIP. Ito lang, SARO, RLIP.
Yan, yung amount, 100, 100,000. Okay, tapos dito, RLIP for second tranche, salary adjustment. Tapos, select na natin dito ngayon. Hanapin natin yung RLIP, PPA 352, di ba? PPA 352, yan, automatic appropriation. Yun yung nanay. Ano yung anak? Saro RLIP. Tingnan natin Saro RLIP. Ito, Saro RLIP number 2. Ayan o. RO4B 250014344352. Yan. Siyempre, yung object code, hindi ka na kailangan i-memorize yan. RLIP yan. Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? RLIP. Tapos yung amount, 100,000. Pag hindi makatype, ayaw, click po yung edit button. Ito. Okay, pwede na. 100. 1, 2, 3. Okay. Pansin nyo, nasa allotment receive column. Dito sa responsibility center, school na lang yan. Yan. Okay na siya. 100,000. Yan. Pwede na nating i-close itong form na to. Ngayon, punta na tayo sa close na rin. Close na rin. Punta na tayo sa reports. Generate reports tayo. Report generation. 1, 2, 3. January 1 to February 28. PAR 1. Tingnan natin sa PAR 1. Oh, di ba? Nandito na yung RLIP. Yan, Bangbang National. Tara natin yung heading. RLIP, nandito na. Nandun siya sa allotment receive, yung 100,000. Nasa adjustment nung APRO. Kasi hindi yan sasama dun sa authorized APRO. Kasi yung authorized APRO, ang amount ng RLIP dun, yung GARO. O, wala lang ako rito yung GARO. Kasi fresh yun. Yung gamit ko kasi BMS ay sample lang. Hindi pa naka-encode yung lahat ng mga allotment. O kaya, basta malinaw tayo, allotment receive yung RLIP na Saro na yun, nasa adjustment ng APRO. Okay? 100,000. Oh, ito yung MPBF. Pareho nasa adjustment APRO. Ang kaiba lang na yung special purpose fund, yung PBF nasa adjustment column siya. Pero yung RLIP, nandun pa rin sa allotment receive. Okay, malinaw na tayo dun siguro. Dun sa discussion na yun. Yun yung dalawang Saro. Kaya dapat, wala na sa ating magkakamali once na napanood po ninyo itong video na to. Kasi nandun na po lahat ng explanation. Siguro naman, malinaw na po yun. Okay, maraming salamat po.